Magandang araw mga kapandiki. May babasahin na naman tayong maikling kwento tungkol sa katatakutan. Isa lamang po itong kathang isip at hindi hango sa totoong buhay. Ang title nito ay Ang Bahay sa Dulo ng Kalsada. Matagal nang alam ng mga taga-baryo ng San Roque na may kakaiba sa bahay na nasa dulo ng lumang kalsada. Walang nakatira roon ng tuluyan. Lahat ng nagtangkang tumira ay umaalis matapos ang ilang linggo. Maputla, tahimik at ayaw ng magkwento. Pero si Marco, isang senior high school student, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Lumipat sila roon kasama ang kanyang ina dahil mura ang upa at malapit sa paaralan. Noon pa man, sabi ng kanyang ina, mga kwento lang ng matatanda. Unang gabi pa lang, napansin na ni Marco ang katahimikan. Walang kuliglig, walang aso, parang kahit ang hangin ay ayaw pumasok sa bahay. Bandang 11:00 ng gabi, habang naglalaro siya ng cellphone, bigla niyang narinig ang mahinang pagkaladkad mula sa itaas ng kisame. Shh! Akala niya'y daga lang. Pinilit niyang matulog. Ngunit pagsapit ng 12:00, tuk tuk tuk, napabalikwas siya. May kumatok sa pinto ng kwarto niya. Ma! Tawag niya. Walang sumagot. Binuksan niya ang pinto. Madilim ang sala pero may kakaiba. Basa ang sahig. Parang may pumasok na galing sa ulan. May bakas ng paa, maliliit, tila paa ng bata, papunta sa lumang hagdan paakyat sa second floor. Wala namang bata sa bahay. Kinabukasan, tinanong niya ang kapitbahay na matandang si Aling Rosa. Namutla ito nang banggitin niya ang mga bakas. Anak, mahina nitong sabi, may namatay na bata riyan dati. Nalunod sa balon sa likod ng bahay. Hinahanap daw niya ang magbubukas sa kanya. Kinagabihan, sinara ni Marco ang lahat ng pinto at bintana. Pinatay ang ilaw at nagdasal bago matulog. Ngunit eksaktong 12:00, tok, 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 mula sa ilalim ng kama. Napaatras siya. Unti-unting bumukas ang ilalim ng kama at may kamay na maputla, basa at nanginginig na lumabas. Sinundan ito ng isang batang babae. Buhok na tumatakip sa mukha, damit na parang hinugot mula sa balon. Nilalamig ako, bulong nito. Napasigaw si Marco. Biglang nagising ang kanyang ina at binuksan ang ilaw. Nawala ang bata pero basa ang kama, basa ang sahig at may putik sa kanyang mga paa. Kinabukasan, nagpasya silang umalis. Habang isinasara ni Marco ang mga pinto ng bahay, sa huling pagkakataon may narinig siyang pabulong mula sa loob. Hindi ka pwedeng umalis. Mula noon, sinasabing may multong batang kumakatok pa rin tuwing 12:00 ng hating gabi.
sa bahay sa dulo ng kalsada. At kapag may nagbukas, may isa na namang hindi na nakakaalis. At dito nagtatapos ang ating maikling kwento. Sana ay hindi kayo nabitin. Maraming salamat sa pakikinig mga kapaniki.